Ayan, Tutor Zara, good afternoon. Naka-mute ka, Tutor Zara, mukhang excited ka. Right. Good afternoon sa ating lahat. Ayan, good afternoon. At kumusta po kayo? No? Kamusta po ang inyong mga kalusugan? No? Kami po dito sa DepEd Itulay ay nananalangin na sana po ay tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang sakit. No? Tutor Zara, usong-uso ngayon ang flu at yung COVID pa rin na halos 2 taon na nating nilalabanan, pero sana po ay mapagtagumpayan na natin tong gera na to laban sa COVID-19. So, kaya nga, sa edukasyon naman ay nandito po ang DepEd Itulay para makatulong po, no? Tutor Zara, karamihan ay naka-asynchronous, no? Nag-declare ng mga asynchronous classes ang iba't ibang divisions at schools, no? Kaya mahalaga po na ito pong DepEd Itulay, habang mga nasa bahay sila at nag-asynchronous, ay meron silang other option na may teacher sila, may tutor sila online na pwede nilang tanungin habang nagkaklase dito, kasi interactive ang ating Itulay online tutorial. So pwede nila tayong tanungin kung ano man, kung saan man sila nahihirapan sa kanilang lesson. Siyempre pre-calculus tayo, Tutor Zara, no? Kung may deklarasyon po sa mga susunod na linggo tungkol sa asynchronous sa suspension of classes, hindi po pa rin na mawawala ang Itulay. So maaari nyo pong panoorin kung kayo po ay mga libre ang oras ninyo, no, sa inyong mga tahanan. Every Friday pa rin po pre-calculus 4:40 to 5:20 ang live na pwede kayong makapag-interact, at pwede rin naman kung hindi po kayo libre ng 4:40 to 5:20 every Friday, pwede naman team replay, no, Tutor Zara. Just go to EdTech Unit FB page at DepEd EdTech Unit YouTube channel. At type nyo lang po pre-calculus at yung week number o yung topic na gusto nyo panoorin. At Tutor Zara, no, sa susunod na semester, meron na tayong bagong FB page at YouTube channel. Ano nga uli yun? Yung DepEd Itulay page natin, ayan. So ipinasa na namin sa inyo yung ating DepEd Itulay page simula sa second sem. Doon na po magla-live ang ating DepEd Itulay online tutorial. Kaya atin na po siyang i-share, follow at i-like. Ayan. FB page at saka YouTube channel ng DepEd Itulay. So kita-kita tayo doon. Ayan. So Tutor Erwin, no, sa kanya-kanya din na division office ang pagde-declare nga ng asynchronous. At syempre, nandito kami ang mga taga-DepEd Itulay, hindi kayo iiwan sa inyong asynchronous class. So malayong-malayo po kayong makapagtanong sa amin kung meron po kayong hindi naiintindihan or marami pa tayong gusto nyong malaman tungkol sa weekly lesson natin, no? So, malayo-malaya po kayo magtanong sa amin yan ni Tutor Erwin basta regarding sa pre-calculus class natin. Yan. Yan, syempre kapag asynchronous, walang online classes na magaganap, no? Pero ang Itulay, nandyan lang po, nandito lang po kami. Pwede, kung hindi nyo po kayang makapag-aral kasama ng inyong mga guro because of some concern po, no, regarding health, lalo na ngayong panahon ng flu at COVID, ay lagi pong nandito po kami ni Tutor Zara para sagutin ang mga pre-calculus na concern ninyo. Yes. Mamaya sasabihin natin kung saan tayo mako-contact, no, Tutor Zara. Yes. Sakali mang silang may mga tanong. Pero kung gusto nyong interactive, talagang masasagot namin on the spot kung saan kami nagtuturong topic, panoorin niyo po live 4:40 hanggang 5:20. Siyempre dito sa ating live stream. At pwede niyo pong tanungin mismo sa comment section at sasagutin yan ni Tutor Zara. At syempre ni Tutor Erwin, di ba? Ayan, so syempre, at gamitin din natin tong panahon na to para makapagkumpleto ng ating mga requirements, tandaan, tapusin ang ating mga performance tasks, at make sure na nakapag-review tayo bago ibigay ang ating mga written works ng kanya-kanya nating mga guro, syempre. Correct. Gawing fruitful pa rin kahit may asynchronous o yung iba, health break talaga, no? May concern talaga sila, may outbreak, kaya
nag-declare ng suspension of classes, gawin pa rin na meaningful at fruitful ang mga araw na lilipas sa pamamagitan ng pagbuklat ng mga modules, panonoorin ng mga itulay natin mga video lessons para at least nakakatapos pa rin tayo ng mga activities na kakailanganin sa ating mga eskwela. Ayan. So, start na natin ang ating lesson for this week. Again, pre-calculus every Friday 4:40 to 5:20 p.m. Ayan. At alam naman namin ni Tutor Erwin na sasamahan nyo kami hanggang basic calculus. Yan, kita-kita tayo. Ngayon pa lang, no, pinaplug na namin yan. So, same time, the same day. Yan, bagong subject, bagong semester, bagong FB page at YouTube channel. So, pero lumang mga teacher. Ngayon pa lang po, sinasabi na namin na i-type nyo na po, i-browse nyo na po sa inyong FB at YouTube channel. YouTube page, browser, ang DepEd Itulay. DepEd Itulay na lang ang i-type po ninyo at i-subscribe po ninyo ang YouTube channel ng DepEd Itulay at ng i-follow ang DepEd Itulay FB page kasi starting ng second semester, dyan na po mapapanood ang live ng mga Itulay sessions. Ayan. So, start na natin. Habang pinaprepare natin ang lesson natin na slides, shoutout muna tayo sa ating mga pumasok na schools. Nandito ang San Lorenzo Ruiz Senior High School ng SDO Pasig. Nandito rin ang Eusebio High School. Hello po sa inyo sa Eusebio High School. Nandito rin ang San Miguel National High School ng SDO Bulacan. Ayan. Meron pa ba tayong hindi na shoutout na school? Ayan, meron San Mariano National High School Main. Nandito na rin, Tutor Zara. Parang bagong school lang na shoutout natin na yan. San Mariano National High School. Jones Rural School, SDO. Correct. Isabela, nandiyan na rin. Ayan. Jones Rural. Ayan. So, ayan, present na ang ating mga supportive school, Tutor Erwin, sa ating simula ng lesson natin for this week. Ayan, so kinompress natin ang ating lesson for this week. So may mga naiwan pa tayong mga trigonometric identities. Pag-aaralan natin sila ngayon. And I'm sure naman na na-derive na yon ng ating mga teachers sa atin ang identities. Kung hindi man, syempre, gaya nga ng announcement, asynchronous, so we must find time to study kung ano man yung mga dapat nating pag-aralan according to our MELCs or yung shout out rin sa Zara, Santolan High School nandito rin ng SDO Pasig at meron ding bagong school akong nakita na pumasok. Siguro ngayon lang nag-comment. Nasaan na siya? Ayan, sa shout out ko na lang mamaya natabunan na Tarlac, no? Yeah, Tarlac na, yung province of Guevara High School. Hello, shout out. Guevara High School ng Tarlac. Maraming salamat po. Baka ngayon lang nag-comment, no? Kaya kung meron po kaming schools na hindi na shout out, ay i-comment nyo lang po, ma-shout out natin ang ating mga supportive schools ng Itulay. Ayan. Ayan yung San Miguel National High School ng Bulacan na shout out na natin. Go ahead, Tutor Zara. Okay, so our lesson for this week is applying trigonometric identities in simplifying trigonometric expression and solving situational problems involving trigonometric identities. So yan, nasa week 7 na po tayo, no? Hindi lang natin na-edit yung ating PowerPoint. Nasa second quarter, week 7 na po tayo ngayon. Ayan, so 2 week na lang, actually 1 week na lang para sa ating lesson. Tapos na ang ating second quarter or ang ating first semester. Okay? And then ang ating week 9 po ay ang ating culminating activities, awarding of and recognition. Yun. So yung ating last week. Yan. So ang ating learning objective, so of course, we have apply trigonometric identities in simplifying trigonometric expression and proving identities. And then we have our second objective, we have solve situational problems involving trigonometric identities. Ayan. So let's have a recap. So yung mga napag-aralan natin last time, no? So we have the 8 fundamental trigonometric identities.
Okay, so familiar na kayo dyan sa mga ating mga napag-aralan last week. Yan. So we have the reciprocal identity. 1 over sine is equal to cosecant. 1 over cosine theta is equal to secant theta. 1 over tangent theta is equal to cotangent theta. Then we have, okay, ano to? The quotient identities. So we have tangent theta is equal to sine over cosine. Then cotangent theta is equal to cosine theta over sine theta. And then yung last three identities natin, we have the Pythagorean identity. So nagsimula yan lahat sa ating square of sine theta plus square of cosine theta is equal to 1. And na-derive na natin tong last two identities natin. Ayan. Then we have the even-odd identities. Ayan. So ano kaya ang magiging sagot if we're going to get the trigonometric value ng ating mga negative angles? So for sine, we have negative sine theta. For cosine negative theta naman is we have cosine theta. Then we have negative tangent theta, negative cosecant theta. Then we have secant theta and negative cotangent theta. So yun yung ating mga napag-aralan last time, no? So dadagdagan lang natin siya ng mga siguro konti pang identities, no, para makompleto natin yung identities ng trigonometry. Not actually talagang kompletong-kompleto, but the yung basic na pag-aaralan natin. Okay? So we have the sum and difference of angles. Okay? So we have the cosine, sum and difference identities. So we have the cosine A plus B is equal to cosine A, cosine B minus sine A, sine B. Okay, so dinerive natin to using the distance formula. Okay, yan. So cosine A minus B, we have cosine A cosine B plus sine A sine B. Okay, then we have the sine theta naman. So sine, sum and difference identities. So dinerive naman to using cofunction. Okay, and then yung negative angle sa yung even odd. So we had sine A plus B is equal to sine A cosine B plus cosine A cos sine B. So minsan naririnig natin sa mga nakapag-aral na nito, ito yung sin cos cosine, no? Sin cos cosine. And then kapag cosine naman, cos cos sin sin. So minsan ganun ang pag-memorize nila para matandaan nila ang ang tawag dito. Tutor Sara, natatanda mo ba sa klase natin sa BS Math no? Pag nag-uusap, alam na yan. Pag sin cos cosine at saka cos cosine sin. So yun dapat kami kasi ganun na siguro marami naman na kanya-kanyang kanya-kanyang technique kung paano may mga acronyms pa nga. At least ito madali kapag cosine ay cos cosine sin. Ngayon ang operation niyan ay magkaiba, no? Kung magkaiba, opposite. Sa cos cosine sin minus naman, no? So pag cosine, cos cosine sin. Pag sine sin cos cosine. Ayun. Ngayon sa sine naman, kung ano ang operation, yun din ang operation ng sin cos cosine, kung mapapansin natin. Unlike ng cosine, yun yung magkaiba. Pero at least matatandaan natin na pag kinuskus mo, cos cosine sin, cosine yun. Pag sin cos cosine, sine yun. Ganun. Yeah, kasi sa amin wala talagang walang card no, Tutor Erwin, talagang kabisado kung kabisado talaga ang identities. Okay. So ngayon naman syempre na paano mo siya ma-memorize. No? Yes. Ayan. So Tutor Zara, madagdag ko lang, no. Baka napapansin nila parang ang hirap-hirap nito ganyan at tapos kung saan nila gagamitin. Kasi for now, kasi proving lang naman tayo ng identities o simplifying the identities ang discussion ng pre-calculus. Pero ma-share ko lang kapag dating ninyo ng basic calculus at sa college, no, lalo na yung mga magi-engineering diyan, maaalala niyo yan na kung paano niyo gagamitin itong mga trigonometric identities na to. Yes. So kasi tayo nung nasa higher math na tayo, doon natin na re-recall dapat doon pala dapat na memorize na namin yung subject na trigonometry alone, 'di ba, Tutor Erwin?
At Ayan. itong So, mga magagamit identities na. na to, sa pagpuprove ng mga theorems sa mga iba't ibang math subjects na nando sa college ay talagang uungkatin mo yung mga trigonometric identities na dapat natutunan dito sa pre-calculus. Ayan. So buti nga meron ng ganito no sa senior high. No, Correct. talagang sa atin dati biglaan trigonometric ka ganyan, o di ba? Okay, so we have tangent sum and difference identities. So for tangent A plus B is equal to tangent A plus tangent B all over 1 minus tangent A tangent B. While for difference naman, we have tangent A minus tangent B all over opposite naman yung sign. So 1 plus tangent A tangent B. Okay, then we have the co-function identities. Ang concept naman nitong co-function identities, okay, dapat complement yung mga angles nila. Katulad yan, halimbawa, cosine pi over 2. Sa ibang books kasi 90 degrees yan. Ano? So cosine 90 degrees minus b is equal to sine b. So halimbawa, saan mag-i-equal ang cosine 50 degrees? Okay, so mag-i-equal siya sa sine 40 degrees. So kung saan complement yung kanyang angle or yung dapat yung sum ng kanilang angle ay 90 degrees. Okay? So halimbawa, saan anong equivalent or saan mag-i-equal ang sine 10 degrees? Okay? Ang sine 10 degrees ay equal po sa cosine 80 degrees. Okay? So ganun sila mag-partner. While pag sinabi mo namang tangent, halimbawa, yun, minumultiple ko lang ng 30, ay ng 10 ha, para mas madali. Tangent 30 degrees, okay, equal siya sa cotangent 60 degrees. Or halimbawa, tangent 52 degrees, equal siya sa cotangent 38 degrees. So yun yung concept ng ating co-function identities. Okay? Yan. So ginamit din natin siya pag-prove ng ating sum and difference. Then we have the double angle identity. So sa ating double angle identities is yung iba lang ang ipinakita ko dito kasi pero may mga iba pa tayong double angle identity. So makikita nyo rin siya sa ibang books. Okay, yan. So we have sine 2a is equal to 2 sine a cosine a. Then we have cosine 2a. Okay, kaya siya tinawag na double angle kasi minumultiply natin sa 2 ang ating angle dito, which is yung A. Okay, so we have cosine, square of cosine A minus square of sine A. Okay, yan. So meron pa tayong other identities or double angle identities for cosine 2A. Hindi natin siya naisama dito. Then we have the tangent 2A, which is equal to 2 tangent A all over 1 minus square of tangent A. Okay? Yan. Then we have this. Okay? Ito naman yung para sa ating mga half-angle identities. Yan. So, this is for sine. Okay? So, A over 2 kasi kinukuha natin yung trigonometric ng value ng ating half ng ating angle. No? This is for sine, cosine. Okay? Sa ibang book, makikita nyo sine A over 2 lang siya pero may square root to. Okay? Yan, sa ibang book, meron siyang square root dito. No? Same as this one at saka ito. So makikita nyo, bakit walang square o baka meron kasi itong square root sa ibang books. Okay? Yan. Then, we have another half-angle identity for tangent. No? So we have 1 minus cosine A over sine A at saka sine A over 1 plus cosine A. Yan. So, kamustahin muna natin sila, Tutor Erwin, kung kamusta at paano nila at kailangan ma-absorb muna nila to, no, Tutor Erwin. Ayan. Siyempre sa umpisa naiintindihan naman natin dahil tayo rin naman ay dumaan dyan, no, na pag-bombarded ng ang dami-daming formulas niya na identities. Talaga namang mahirap siyang isipin at i-memorize. Pero along the way, kapag talagang tinatry natin, sinusolve natin, kasi at saka lagi nang nagagamit. Opo. Lalo na sa calculus, basic calculus next semester, babalikan natin yan. No? Pag habang ginagamit, ito namang senior high school ay preparation ninyo sa college. So kung ngayon ay nahihirapan, okay lang yan. Basta sana
ay unti-unti nating gagamitin para lahat ng yan, ng mga identities na yan, ay somehow kahit hindi naman natin ma-memorize lahat yan kasi may book naman, pero yung paggamit niyan, yung pag-apply niyan sa mga different mathematics problems ay tama nating mai-apply. Pero kung sa ngayon, yan, sige, suggest natin na isulat nila sa isang card, no, yung mga identities. Correct. Para Tutor Zara, meron ka pa bang natatabi dyan? Kasi ako pag nagliligpit, nakikita ko pa yung mga index cards natin na pinrepair noon, no? Andyan yung mga summary ng mga formulas at yung mga, lalo na yung sa ating modern geometry na ang hirap-hirap na kabisaduhin at saka yung mga identities din. Lalo na to na trigonometric identities. Talaga marami siyang gamit sa mga, lalo na yung mga mag-i-engineering kasi karamihan sa ating nanonood yung mga STEM students. So, karamihan dyan mag-i-engineering. Yan, magagamit nyo yan ng todo. Gamit na gamit. Hanggang sa makabisado nyo na lang siya. Parang isang tingin nyo na lang, uy, ano to, half-angle identities. Correct. Ganon. So kapag ginagawa mo na siya, ginagamit mo na siya, doon mo maaalala, ito yung half-angle identity, ito yung Pythagorean identity. Ayan, at, so Tutor Erwin. Sana papuso po no, sa mga comment section natin. Yes, Tutor Erwin. Para na tayo sa ating examples. Ayan. Comment nyo naman ang inyong mga puso dyan para malaman namin kung nandyan pa kayo. Ayan. So, para samahan niyo ang pagiging masaya ni Tutor Zara sa pamamagitan ng mga heart reactions dyan. Yes. Ayan. Si Leonil Obani, thank you, no? Hindi ko na bibilangin yung puso mong kinoment. Yan, kasi ang dami. So, maraming salamat sa maraming pagmamahal. Thank you, Andre Santos, Jedale Sabio, Kyla Shane, Peco, Francesca Rel Bayan, at kay Akisha Fijo. Maraming salamat. At kay Johanna Del Rosario na kahit gaano kaliit ang puso mo, basta merong pagmamahal na ibibigay. Pagpasalamat natin. Thank you. Kay Cathy Capulong, ayan, ang dami na. Maraming salamat po sa inyo. Sana kung hindi man ngayon ay sa lalong madaling panahon ay ma-appreciate nyo itong trigonometric identity. Sinasabi ko to, Tutor Zara, kasi talagang mahirap siyang i-appreciate, no? Ngayon. Sa ngayon, Tutor Erwin. Oo. Yeah. So, ngayon, Tutor Erwin, kamustahin natin, no? Tingnan natin, ano kaya yung mga identities na magagamit natin para ma-simplify itong ating first example. So, tingnan natin kung ano-ano kaya yung mga identities na pwede nating gamitin. Sige nga, ipa-comment natin sa kanila kung ano yung sa tingin nila na identities na pwede nating gamitin para ma-simplify itong ating first example. Sige nga. Sige nga, i-comment nyo ba? Nandyan ay 1 plus cosine x. Sa taas ay square of sine x. So, doon natin pwedeng i-recall kung ano yan ang pinakamahirap na part, Tutor Erwin, kung paano mo siya sisimulan, di ba? Correct. Pero take note, Tutor Zara, tulad ng sinabi mo nung nakaraan na wala namang fixed na process dito, no? Sa dami ng identities, you can use any of those activities provided na walang rule na mababiolate, no, sa ating algebraic na properties, no, at saka trigonometric properties na ano. So, yung ipe-present natin yung sa palagay natin yung pinakamadaling paraan, no? Pero take note na pwedeng iba ang process, pero parehas pa rin tayo ng ma-arrive na answer. So parang ito ay guide lang para maumpisahan natin yung process kung paano mag-simplify using trigonometric identities. Kasi baka sabihin natin ito, tas meron pala silang ibang naiisip, tapos akala nila mali dahil iba yung pinresent natin. So try nyo lang, i-explore po ninyo. I-explore po ninyo yung mga process na yan, mga identities na yan, at marami po kayong madidiscover dyan. Okay lang yun, Tutor Erwin, di ba? Yung mag-explore sila, okay yun. Kasi makikita nila na, itong method pala nito, mahaba kapag sinimulan ko siya sa ganito. Tapos makikita mo dun sa ibang solution, ito mas maiksi, di ba? Pero at least, ang importante doon, mag-a-arrive kayo doon sa same na answer. Yung iba, Tutor Zara, ako minsan, nagagamit ko yung start with the end in mind. Parang gano'n, sa pagsisimplify o kaya pagpuprove. So pag may nakikita ko, ito yung gusto kong mangyari at the end, lalo na sa proving. Yes. So, parang doon iisipin ko, doon ako magsisimula para sa
kasi ako doon ako mas nadadalian. So, ang ibig ko lang sabihin na i-explore niyo po yung inyong mga kakayahan kung paano niyo ito ipo-prove o i-simplify using the identities. At kung saan kayong mas mapapadali, no? Doon tayo syempre. Ayan. So wala pang nagko-comment, Tutor Erwin, kung paano nila simulan. Siguro medyo nahihiya pa sila or hindi pa sila ganun ka-confident enough para i-comment kung ano ang magiging first step nila, no? Ayan. So sabi ni Lionel, half-angle identities. How about the others kaya? Ayan. Kasi sinabi rin natin, no, kung magsisimplify tayo, ang target natin, somehow may ma-cancel, no? So, kailangan may magkaparehas kung fraction ito sa numerator at denominator. So, mag-iisip tayo ng identity na i-apply natin. Yung sanang may maka-cancel para at least may ma-simplify. No? Correct. Kasi it will be useless kung sa dami ng identities na yon kinonvert natin tapos wala naman palang na-cancel. No? Yes. At tandaan nyo hindi lahat ng yung mga nakasulat natin, yung mga binigay naming identities sa inyo, hindi siya naka-fix kasi gaya nga ng sinabi ko, pwede natin siyang i-manipulate. Okay? Correct. Yan. So, pwedeng mag-derive ng sariling identity. Yes, pwede mag-derive ng sariling identity. So, simulan na natin, Tutor Erwin. Ayan. So, kung nagtataka kayo, wala tayong identities for square of sin x, diba? Pero pwede natin i-rewrite ang square of sin x in terms of cosine. Saan kaya natin siya mahanap? So that's our first step, no? So recall natin yung Pythagorean identity natin, which is the square of sine theta plus square of cosine theta is equal to 1. So ang ginawa natin, tinranspose natin yung square of cosine theta dun sa kabila. Meron na tayong square of sine theta, 'di ba? So ngayon, anong mangyayari? Yung square of sine x natin magiging 1 minus square of cosine x. Okay, yan. Gaya nga nasabi ko sa inyo, no? Marami tayong ways para ma-simplify. Pero ang ginamit nating way dito ay Pythagorean identity. Okay? And then, so syempre nakikita nyo na, no? Square or difference of two square to. So, anong susunod natin gagawin? So, syempre, ifa-factor out natin si 1 minus square of cosine x. Difference of two squares, no? So, a squared minus b squared is equal to a plus b times a minus b. Okay, yan. So, now we have 1 minus cosine x. Okay, yan. So, tama yung mga comment ni Lionel at saka ni Jan Kiyoshi, no? So, medyo na-delay lang ng konti. Yan. So, tama. So, we have 1 minus square of cosine x. So, yan, finactor out natin siya. So, ngayon, nakikita nyo na, no? Meron tayong magka-cancel. Okay, na common sa ating numerator at denominator. So, ang ating common, 1 plus cosine x. So, syempre, ika-cancel na natin yon, no? So, therefore, we now have 1 minus the quantity of 1 minus cosine x. Okay, then simplify lang natin siya. Okay, then we have cosine x. So, that's our final. Okay, yan na yung ating simplified form ng ating 1 minus square of sine x over 1 plus cosine x. Yan. So, okay na ba? Okay pa ba kayo dyan? Okay. Paramdam naman kayo kung okay kayo dyan. Paramdam naman. Okay, kung okay pa. So, tingnan natin sa ating susunod na example, tingnan natin kung ano naman kaya ang ating magiging identity or ano kaya ang ating mga identities involved para makuha natin ito. Yan. So, binigyan ko kayo ng tawag dito. Kasi kung halimbawa, kung ano yung nakikita nyong mas komplikado, okay, yun yung isimplify natin. Kaysa naman yung simplified na nakikita mo, i-expand mo, mas mahirap yun, di ba? So, kaya dito sa akin, sa side ko, ang ginawa ko, nag-start ako sa right-hand side of the equation. Pero pwede rin tayong start sa left-hand side, no, Tutor Erwin? So, ang gagalawin natin yung 1 minus sin 2x. Okay, pwede yung kasi equals naman ito, no? So, we can naman, as long as they are the same, no? Yun ang target natin
maging parehas ang left and right side of the equation. Yan. So ano kaya yung magiging tawag dito? Ano naman kaya yung magiging identities or ano yung mga identities na gagamitin natin, no, para makuha natin or para ma-prove natin itong ating trigonometric identities na given natin. Yan. So tingnan natin sa ating mga comment. Okay? So sabi kung saan nang gusto niyo sabi galawin, ni Maricar, okay, tingin ko sa example number 2 to. Yan, so meron siyang I think sa ano to, no, sa first example niya. Sa kanina, sa Pythagorean identity. Ayan, so tingnan nga natin. I-comment nyo naman, ano kaya sa tingin nyo ang magiging tawag dito, ang ating ang mga gagamiting identities. Ano yung pwede nilang i-suggest paano to uumpisahan? Yes. Or kung paano nyo uumpisahan. Yan. So, ano kaya yung mga naiisip nyo? I-share nyo naman yung mga naiisip nyo. Actually, itong ako magkaroon lang ng idea, no, para magkaroon ng kung paano sisimulan, no. Itong sin 2x ay double angle to, no. Yung sin 2x. So pwedeng gamitin 'yon. Pero yung pwedeng mong i-expand yan using that identity. Pero itong right side, kung napili mo naman ay right side, pwede mong i-square ito, no? Ayan, i-expand mo, i-square mo siya, tapos from there doon ka kukuha ng identity. So kung pwede, no, kung saan mo gusto, saan mo mas maiisip yung identity na pwedeng gamitin. Yan si Fernan, meron na siyang naisip shout out kay Sir Fernan, double angle ang kanyang double angle ang kanyang ginamit. Okay. Yeah. So, hindi, ang ginawa niya, Tutor Erwin, in-expand niya yung sin x plus cosine x quantity squared, no? Yan. So, parehas niyang magandang simula yan. Oo. Parehas niyang ginalaw yung sin 2x, kinonvert niya into 2 sin x cosine x. At ginalaw din niya yung right side. So, pwede rin yun, no? Galawin parehas, pero mag-a-arrive tayo sa parehong side. Yung equality, yes. So, para mapakita yung equality kasi pinoprove natin, dapat parehas yung right at left side kung paano sinulat. So that's our target, yung last. So prerogative naman din nila 'yon kung saan kung anong gusto nilang pwedeng i-maintain yung left, galawin yung right, at ang target ay maging parehas sila ng left side. Pwede namang left ang galawin, i-maintain yung right. So dapat yung left ay maging katulad ng right side. Or pwedeng galawin parehas. Correct, Tutor Erwin. Pwedeng galawin pareho. Correct. Yan. Basta equality, no? Kasi sa ibang proving. Yes. Minsan, at saka Tutor Erwin, di ba dati, ang ginagawa natin, alam natin kung saan tayo mag-arrive, no? Ginagawa natin pabaliktad. Yung sinabi ko kanina. Ginagawa natin pabaliktad. Binabalik natin dun sa given, di ba? Yun. So, pwede din yun, no? Ayan. So, tingnan natin. So, no, pareho kami ng simula ni Sir Fernan. So, ang ginawa, in-expand namin yung right side ng ating equation. So, square of binomial yan, di ba? So, x plus y squared is equal to x squared plus 2xy plus y squared. So, kung natatandaan natin yung algebra natin, yung square of binomial, no? And then, we have, yan. So, i-regroup natin. Ano yung i-regroup? Siyempre, i-regroup natin yung my identity. So, which is the square of sin x and then square of cosine x. So, pagsasamahin lang natin sila. Okay, yan. So, pinagsama natin silang dalawa and then itinabi natin dito yung 2 sin x cosine x. Ayan. And then, i-recall natin ulit yung ating Pythagorean identity. Okay, then that is equal to 1. Ayan. So, kung nakikita nyo, no, yung square of sin x plus square of cosine x, naging 1 na siya. And then, naiwan yung 2 sin x cosine x. Okay, familiar ba kayo dito? Yes po, no? Kasi ito ay double angle identity. Okay, which is equal to sin 2x. So, pwede natin siyang palitan, okay, ng sin 2x. Now, we have, okay, bakit ako nagkaroon ng minus? Sorry. 1. Asan na ako? Ayan. So,
Mali yata ang aking given. Sorry Andiyan po. ka pa rin. Andiyan ka pa rin. Tutor Erwin, mali ako ng given. Sorry po. Okay. Mali ano. Sorry po. Sorry po, DepEd. Ayan. So, dapat ito ay ayan. Sorry po, DepEd. Ayan. So, we have, okay, 1 plus Yung sign. therefore mo pa. Therefore. Yung therefore pa natin. Ayan. So, dapat 1 plus sine 2x. Ayan. So, okay. So, familiar na tayo dito no, sa 2 sine x cosine x. At ito po ay equal sa ating sine 2x. Okay. Yan. So, napalabas na natin yung ating gusto nating ma-prove, which is yung 1 plus sine 2x is equal to sine x plus cosine x squared. Ayan. So, pasensya na po. Nagkamali po tayo sa ating given. Okay? So, ang importante po, kailangan mag-arrive po ang ating right-hand side. Okay? Yan. Na magiging equal siya sa ating left equation or left-hand side equation natin. Ngayon naman, kung ang gagalawin naman natin ay yung left hand, so syempre, parang ganito yun, pabaliktad ang gagawin natin. No? So medyo komplikado yan. Kapag ginawa natin, kapag ito yung ginalaw nyo, yung left hand, yan. So papalitan natin siya into double angle identity. So, magkakaroon tayo ng 1 dyan. Saan, ano bang ang mga identities natin na merong equal sa 1 na dapat makikita natin ang ating sine at saka cosine, di ba? So, yan siya. So, pabaliktad, no? So, kapag gano'n ang ginawa natin, kapag left hand tayo nag-start. Okay? Ayan. So, last... Si Lawrence Edison na Dagsil, may heart siya, pero may fire din. No? Ibig sabihin, your heart is on fire. Ayan, at ang ating last example, Tutor Erwin, so saan nga ba natin ginagamit itong mga identities na to? So syempre, sa real life situation ng so solving situational problem tayo. So a 15-meter high communication tower is erected on top of the building that is 10-meter high at a point on the ground X meters away from the base of the building. The tower and the building subtend equal angles. What is X? So ano kaya yung mga dapat nating gawin kapag magsusolve tayo? So syempre, tingnan muna natin, analyze muna natin lahat ng given. Okay, and then syempre i-drawing natin siya. So importante dito yung drawing, Tutor Erwin, or yung illustration natin para malaman natin kung ano yung trigonometric identity or trigonometric ratio na kailangan nating na kailangan nating gamitin. Okay? Yan. So tingnan nga natin. Ayan. So ito po ang ating ito ang ating illustration. So, pa-comment natin, Tutor Erwin, ano kaya ang trigonometric ratio na ating gagamitin? Is it sine, cosine, tangent? Doon lang sa tatlo, kahit doon na lang sa tatlo. Ano kaya ang gagawin? Yes. Sige nga, pa-comment down below. Yan. So, kung ano yung pwede nating gamitin na trigonometric ratio. Is it sine, cosine, or tangent? Yan. Comment nyo na. X ang lagi nating hinahanap dyan. Tapos given the angle yung theta at saka yung given natin na side, yung 10 at 15. So anong sa Sokatoba? Alin ang or pwede all of natin the above, no? All of the above. Ayan, sabi ni Neil, so sa TOA tayo. So, yung angle natin na theta, ano yung 10 at saka x? So, ano yung, ano ba siya? Yung opposite. So, kung napapansin nyo, Tutor Erwin, meron tayong dalawang angle dyan, no? May dalawang angle tayo. Ano kaya yung gagamitin natin na identity? Meron kaya silang idea? Ano kaya yung angle or ano kaya yung identity na gagamitin natin since nakikita natin sa drawing ay meron silang dalawang angle na given? Sige, Tutor Zare, present na natin dahil
Alam mo na? Okay, yan. So, illustrate the given below. So, we have tangent. Okay, ito nakita natin tong tangent theta equals 10 over x. Sa maliit na triangle, nasaan po yun? Ito yun. Okay, yung maliit na triangle natin. Bakit 10 over x? Kasi opposite over adjacent. Ayan. Sinabi ni Jadale Sabio, yan. Tangent is equal to opposite over adjacent. And then, ito namang ating tangent to theta equals 25 over x ay nanggaling naman sa ating malaking triangle. Okay? Bakit tangent to theta? Basahin natin siya as tangent to theta kasi. Kasi, inano natin, tangent to theta, ito ay, tawag dito, pinagsama yung dalawang angle. Yeah, so, 2 times theta. Yes, 2 theta para siya. 25. And then, yung side ng 10 plus 15. Okay? Kasi sabing to, yung tower natin ay 15 meters ang kanyang taas. Okay? Yan. So, we have still 25, 10 plus 15, kaya mayroon tayong 25, which is the opposite side. And then, yung x natin, which is the adjacent side pa rin. Then, yan, pwede na natin siyang Okay. Recall natin ang ating double angle identity, which is tangent to theta is equal to 2 tangent theta over 1 minus square of tangent theta. So, ito yung gagamitin natin. No? Yan. So, ano yung tangent to theta natin? That is 25 over x. Okay? Yan. And then 2 tangent theta. Saan ulit equal ang ating tangent theta? Sa 10 over x. Diba? So, kaya 2, 10 over x over or all over 1 minus square of tangent theta. Okay? Yan. So, anong mangyayari? Yan. So, square of tangent theta natin ay square ng 10 over x. Diba? So, algebra na lang ito, no? So, kapag nakuha na to, solve algebraically, then the value is x is equal to, cross-multiply yan actually. No? So, x is equal to positive negative 10 square root of 5. Since we're dealing with a distance here, so therefore, ang dapat i-take natin ay yung positive, positive value na 10 square root of 5. So, answer, x is equal to 10 square root of 5 meters. Yes! Tapos natin ang ating examples. Ayan. So, additional activity na lang tayo. Okay. Yan. Ayan, so, for our... Kung sila ay interesadong sagutan itong activity. Habang naka-asynchronous tayo. Correct. Habang naka-asynchronous, habang tayo ay naghihintay ng panahon na bumaba ang cases ng COVID. Ingat-ingat po tayo, no? Tumataas ang cases talaga ng lalo-lalo. So, kung wala namang gagawin sa labas, mas magandang bonding ito ng mga magkakapatid, magpipinsan, magkakapamilya at kapuso at kapatid, no? Mag-solve ng trigonometric problems. Ayan. Yes. At paki-screenshot na po at subukan ngayon kung interesado po kayong malaman ng sagot para ma-check po ang inyong kasagutan. Siyempre, padala niyo po yan sa amin. So, yan. So, next week, i-reveal natin yung answer for that problem, no, Tutor Erwin. Yan. So, sa ating feedback form, so, syempre, malugod namin kayong inaanyayahan na i-scan po ang aming feedback form at ilagay po nyo doon ang inyong feedback, suggestion, recommendation, ayan, comment sa amin ni Tutor Erwin. Ayan. So, kung may pinapanood pa kayo na ibang, pwede rin yun, no? And syempre, don't forget to follow po ang Facebook page po ni Tutor Erwin. Magsawa kayo sa mukha ko. Oo. Kasi alam niyo na kung ano yung Facebook page ko, Facebook ko, diba? So, pwede nyo kaming i-message ni Tutor Erwin doon. Yeah, yung sagot nila sa activity kanina, pwede nilang isend dyan at para pwede malaman natin. Yan. So, i-follow nyo lang kami ni Tutor Zara. Ako po, ang aking FB page ay Tutor Erwin Lug. At Tutor Erwin, facebook.com/Tutor Erwin Lug 2. Or type nyo lang Tutor Erwin. Send nyo po dyan. Yan. At pwede tayong mag-usap dyan. Si Tutor Zara meron din na i-send niya sa susunod. Yung aking Facebook lang. Oo, Facebook ko lang yung Tutor Zara. Meron din na Tutor Zara.
Ayan. I-message nyo lang sila dyan. Maraming salamat po, no? At nagsama-sama po tayo ngayong Biyernes ng hapon kahit po maraming problema sa health na nararanasan natin at iba't iba pang family problems at educational blah blah na problema ay nandito pa rin tayo, sama-sama po tayo nga nandito sa Itulay online tutorial para at least yung ating 40 minutes para sa pre-calculus at iba pang mga oras para sa iba't ibang subjects ng Itulay ay nagagamit natin para mas mapaunlad pa yung ating kaalaman kahit tayo ay nasa bahay lamang. At take note, dahil ito ay virtual, kahit wala ka nga sa bahay, no, pwede mo siyang panoorin at as long as meron kang internet connection. Pero syempre, sinasuggest natin na mag-stay home muna ngayon dahil sa cases ng ating COVID. Maraming salamat po. Tutor Zara, thank you din. At sa susunod na Biyernes, titingnan natin kung tayo ay mag-health break din. Pero hintayin lang nila ang announcement sa DepEd Itulay FB page. Ayan po. So samahan natin si Tutor Jester at Tutor Avhil. Ngayon na po, 5:20 p.m. Dito rin po sa ating DepEd EdTech Unit, Travel Earn, every Friday. Kasunod po namin sila. Ayan, so magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ayan, na hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng mga nararanasan natin na sakit, at kung anumang problema na dumadaan sa ating pamilya, kapit lang po mga kapatid. Ayan, so maraming salamat sa pagsama sa amin ni Tutor Erwin sa loob ng 40 minutes. Mabuhay tayong lahat, pagpalain. Ayan, week 7 na, next week, week 8, at marami na tayong matapos. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na Biyernes at ang ating recognition day, malapit na. I-recognize natin ang mga active students, active schools, at syempre yung teacher na patuloy na nagsumusuporta sa ating pre-calculus online tutorial. At lahat na po ito ng senior high school math, no, sa ating recognition day. Nasa isang recognition day. Nagpa-participate sa general mathematics yung ating mga math tutors at business mathematics ni Tutor Elvin. Yan po ay i-recognize natin lahat sa week number 9. I-announce namin kung ano yung schedule na. Maraming salamat po at be safe always. God bless us all. Kaya natin itong lagpasan, itong problema na to. Bye-bye! God bless!